Magandang umaga po uli mga kapatid at kapwa ko nagmamahal sa Panginoon. At muli po ay isang magandang umaga po. Tayo ay binigyan muli ng Diyos ng isa pong magandang panahon at pagkakataon na tayo po ay makapaglingkod at makapagsamba sa Kanya sa umaga pong ito. Salamat sa kalakasan. Salamat sa biyaya. Salamat sa kabutihan na patuloy po na ibinibigay ng Panginoon sa atin. At ngayong umaga po ay nais ko po ning magbahagi po sa inyo ng salita ng Panginoon na atin pong kailangan sa araw-araw ng ating buhay upang ang pag-asa na meron tayo ay atin po ito palaging mapalakas sa pamamagitan po ng kanya pong mga salita. Kahapon po, nabigyan po tayo ng isa pong opportunity ng Lord na maibahagi po sa inyo yung sinabi po ni Jesus sa John chapter 15 na siya ang tunay na puno ng ubas at tayo po ang kanya pong mga sanga. At ngayon po ay nais ko rin pong ibahagi sa inyo itong isa pa sa mga claim ni Jesus, isa pa sa mga names na itinaguri po sa kanya na kanya pong sinasabi palagi na kung sino at ano ang kanya pong tunay na identity. At ito po ay atin pong matatagpuan sa aklat ng Juan chapter 14 verses 1 to 6. Ito po ay napaka popular passages na atin pong laging naririnig sa mga nangangaral at mga nagbabahagi ng salita po ng Panginoon. Samahan niyo po ako sa pagbasa mula po sa aklat ng Juan, chapter 14, verses 1 hanggang 6. Ito po ang sinasabi. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong mabagabag. Magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Kapag naroon ako at ipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung saan ako ay naroon din kayo. At alam ninyo na ang daan papunta sa pupuntahan ko." Sinabi ni Tomas sa kanya, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano po namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko." Pagpalain po ang pagbasa ng kanya pong salita. And the Lord truly be praised, dahil siya po talaga ang nagbibigay sa atin ng pag-asa tungkol po dito, mga kapatid. Salamat po sa iyong mga salita na amin pong nabasa ngayon. Dalangin ko po na kayo ang patuloy na magbigay sa amin ng kaunawaan at karunungan upang ang mga katotohanan, ang mga prinsipyo ng inyong salita ay amin po itong maunawaan at ito ay maging kasangkapan mo upang ang mga biyayang aming kailangan, ang mga karunungang aming kailangan upang kami ay makapaglingkod at maranasan namin ang buhay na malapit sa iyo. Salamat po. Ito ang aming dalangin. Pagpalain niyo po ang mga kapatid na akin pong makakasama sa paglilingkod pong ito sa iyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So maraming salamat po muli, mga kapatid. Welcome po kayo sa atin pong pag-aaralan pong ito. At ito po ang sinabi ni Jesus sa John chapter 14 verse 1 to 6. I am the way, the truth, and the life. So ang atin pong titingnan po, mga kapwa ko nagmamahal sa Panginoon, ang John chapter 14, ito po ay isa pong kapitulo o this is a chapter para po sa mga taong may heart troubled. Ito yung mga
ito ang chapter na para po sa mga taong naguguluhan, sa mga taong nakakaranas po ng bagabag at pangamba sa kanila pong buhay. Kung atin pong titingnan ang verse 1, sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mabagabag. So kaya this chapter ay para po doon sa kanyang mga alagad na nakaranas ng kabagabagan, nakaranas ng takot, nakaranas po ng pangamba, o nakaranas ng isa pong sitwasyong hindi nila gusto at mga bagay na hindi po nila naiintindihan sa kanila pong buhay. At ito po ang sinasabi po ng Panginoon. Bakit po niya ito nasabi? Actually, ito po ay para sa mga taong nakakaranas ng tinatawag na anxieties in the heart. At kung tayo po ay nakakaranas po ng bagabag sa buhay, this chapter, these verses na atin pong tatalakayin ay akma po sa atin. At alam naman po natin na ang araw-araw nating buhay ay hindi talaga po madali, hindi magaan. Hindi ito easygoing way, no, na atin pong pagharap. Kasi may kanya-kanya tayong mga pinagdadaanan, may kanya-kanya tayong mga pinangangambahan sa buhay. At salamat na lang dahil ang salita ng Panginoon ay laging nandyan para accessible para sa atin upang tayo po ay sangkapan ng biyaya, sangkapan ng pag-asa, sangkapan ng mga prinsipyo at mga panuntunan upang ang kanyang kapayapaan ay atin pong maranasan. Tingnan po natin pansumandali, mga kapatid. So yung John chapter 14, atin lamang pong bigyan po ito ng tinatawag na biblical backdrop. Kung atin pong titingnan po ang John chapter 14, kagaya ng sinabi ko po, ang kanya pong mga alagad ay nakakaranas ng heart trouble. No, hindi po yung physical na problema sa puso. Hindi po yung physical na sakit, kundi ito yung uri ng tinatawag nating inner disease. Na nanggagaling po, it was built up from anxieties in the heart. Ito'y problema po sa loob ng kanila pong pagkatao, ng kanilang pong damdamin, ng kanilang puso. Na sila po ay nagugulumihanan. Sila po ay nababagabag. This is the right term. Even po na ginamit po ng Filipino translations ng Bible. Sila po ay nakakaranas ng pangamba. At lahat po tayo ay susceptible to troubled hearts. Lahat po tayo ay hindi po tayo exempted na makaranas ng pangamba, pagkatakot, ng mga pag-aalala, ay hindi po tayo exempted po doon. Ito po ay common, ay human condition. Normal po ito sa tao na makaranas ng itong klaseng sitwasyon. At even po ang mga disciple ng atin pong Panginoon ay hindi po sila exempted sa ganun pong kalalagayan at sitwasyon. Subalit, alam niyo po, ang Bible ay nagbigay ng isa pong gamot. Nag-offer ng cure na hanggang ngayon po ay still available ang gamot na ito. At hindi ito sa isa pong klase po ng mga tabletas, hindi ito mga capsules, kundi ito po ay in a person. And that person is Jesus. The only cure, the only medicine sa atin pong troubled hearts, sa atin pong puso, isipan na puno ng kagulumihanan at bagabag, the only solution is the person of Jesus. Kaya po na kanya pong sinabing, I am the way, I am the truth, and I am the life. No one comes to the Father except by me. He is offering a solution to the troubled hearts of His disciples. And that solution na kanya pong ibinigay sa kanya pong mga alagad na nakakaranas po ng anxieties, nakakaranas po
ng unstable condition na kanila pong damdamin at na kanila pong isipan, na kanilang kalalagayan is still available sa atin po hanggang ngayon pong kapanahunan. At yan po ang isang bagay na atin pong dapat pong makita. Why? Bakit po nakaranas ng bagabag ang mga alagad nang sinabi po ito ni Jesus? Ano ang kanilang napakinggan? Ano ang kanilang kalalagayan? So kung atin po itong babalikan, ang mga alagad po, bago ang chapter 14 verse 1, nabanggitin ni Jesus na huwag kayong mabagabag, kundi magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala din kayo sa akin, sabi ni Jesus. Ang mga alagad po ay nakarinig sila ng isa pong news, ng isang balita, isang uri ng balita that is very disturbing sa kanila po. Kasi ang kanila pong napanigan, nagkaroon ito sa kanila ng malalim na alalahanin, malalim po na problema sa kanila pong kalalagayan. Why? Nang takot. Why? Kasi ang kanila pong narinig ay meron pong kinalaman sa kanila pong future. They heard a news that caused them a deep feelings of anxiety and fear regarding or about the future. Bakit po atin pong babalikan ang chapter 13? Ano yung news na napakinggan po ng mga alagad? In chapter 15, at chapter 13, verses 21, ay meron pong narinig po mga kapatid ang mga alagad ng Panginoon. At ito po ang sabi po na kanila pong narinig. In chapter 13, ang sabi po ng verse 21, pagkasabi nito ni Jesus, labis silang nabagabag. Nakarinig siya ng news. Ano pong sinabi po ni Jesus sa kanila? Nung sila po, nang bago po si Jesus ay magdusa at maghirap sa krus ng Kalbaryo, nag-ipon-ipon po yung mga alagad. Nung nagkaroon po sila ng communion, kumain po sila. At habang po sila ay nag-usap-usap, sinabi ni Jesus, ito po ang kanya pong sinabi patungkol sa kanila, na siya ay tatraydorin, no? Sabi ng John chapter 13 verse 21. Pagkasabi nito ni Jesus, labis siyang nabagabag. Sinabi niya, ang totoo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo. So nang kanina po itong marinig na merong isa sa kanila na magbe-betray kay Jesus, na magkakanulo sa atin pong Panginoon, they was been troubled. Sino kaya ito? No, habang sila po ay nag-celebrate ng Passover, they become troubled. At ang pangalawa na naging problema po nila ay bigla pong sinabi po ni Jesus in verse 33 ang ganitong mga pananalita. Sabi niya, mga anak, sandali na lang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, pero gaya ng sinabi ko sa mga pinuno ng mga Hudyo, hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. So, sila po ay nakaranas ng kalungkutan, nakaranas ng takot, nakaranas ng pangamba. Dahil yung kanila pong guro, yung kanila pong leader, si Jesus na kanila pong sinusundan at pinaniniwalaan sa kanila pong buhay, ay bigla pong iiwan sila. At pupunta si Jesus sa isang lugar na hindi nila mapupuntahan. It give them trouble. At ang pangatlo na nagbigay sa kanila ng malaking problema ay nung sinabi po ni Jesus sa verses 36 and 38, nang sabi niya po, nagtanong Simon Pedro kay Jesus, Panginoon,
Saan po kayo pupunta? Sumagot si Jesus, sa ngayon ay hindi ka makakasama sa pupuntahan ko. Pero, susunod ka rin doon balang araw. Nagtanong pa si Pedro, Panginoon, bakit hindi ako maaaring sumama sa inyo ngayon? Handa naman akong mamatay para sa inyo. Sumagot si Jesus, talaga bang handa kang mamatay para sa akin? Sinasabi ko ang totoo, bago tumilaok ang manok, 3 beses mong ikakaila na kilala mo ako. Mga kapatid, itong mga gatong klaseng pag-uusap nila, nagbigay po ito ng isang malaking pangamba sa damdamin ng mga alagad. Bakit po? Una, sinabi ni Jesus, sa inyong mga alagad ko na nandito ngayon, isa sa inyo ang magtratraidor sa akin. Naguluhan sila kasi, sino kaya yun? Sino sa atin ang tinutukoy niya? Bakit niya nasasabi sa atin to? At ang pangalawa, ang sabi niya, aalis ako. Sandali nyo na lang akong makakasama. At sa lugar na pupuntahan ko, hindi kayo makakasama o makakapunta. Yung guro na nakitaan nila, nagmahal sa kanila, nagpakita ng malasakit, nakasama nila sa hirap at ginhawa, bigla silang iiwan at pupunta sa isang lugar na hindi nila pwedeng samahan. At ang pangatlo na nagbigay sa kanila po ng bagabag, mga kapatid, ay yung sinabi ni Jesus sa kay Pedro, yung leader ng mga disciples ni Jesus, yung kanilang leader na tinitingala nila sa kanila pong grupo ng mga disciple, ng mga alagad, na sinabi ni Jesus, itatatwa mo ako, you will deny me. Na hindi pala ganong kasulit talaga ang kanyang loyalty kay Jesus. Kung ito ay babagsak, magpi-fail sa standard, paano na kami? Kaya, alam niyo po, ang mga alagad, mga kapatid, sila po ay nalagay sa isang alanganing sitwasyon na nagbigay sa kanila ng troubled heart. Mawawala si Jesus? Paano ang kanilang master? Paano ang kanilang leader? Paano ang kanilang kaibigan? Paano ang taong nagbigay sa kanilang lahat at kanilang sinundan? At bigla-bigla nilang sila ay iiwan. Mga kapatid, sa puso ni Juan, ay may mga bagay na hindi niya po maintindihan. At maging si Pedro, ay nakaramdam siya ng sakit sa kanya pong loob, sa kanya pong dibdib, na hindi niya rin po maintindihan bakit ganito. At maging ganon ang lahat ng mga alagad. Nagpanik sila. At alam nila na ang salita ng Panginoon ay nagbigay ito ng bagabag, kagulumihanan at pagkatakot sa kanila pong puso. Pero alam niyo po, bigla silang kinomfort ni Jesus. Bigla sa kanilang ipinadama ang pagmamalasakit ng ating Panginoon. Nang bigla niyang sinabi sa aklat ng Juan, chapter 14, verse 1, sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mabagabag. Na ang kanya pong ibig sabihin, huwag kayong magpanik. Huwag kayong matakot.
At itong isang bagay na kanya pong dapat makita. Pero alam niyo po, hindi lahat ay nangangailangan na kanya pong healing touch. No, hindi lahat na nangangailangan na kanya pong comforting words ay nandoon. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Kasi sa 12 sila, 11 na lang po sila. Kasi si Judas, sa John chapter 14, hindi nakasama. Dahil sa John chapter 13, verses 21 to 30, si Judas the betrayer, yung nagkanulo sa kanya ay bigla nang umalis. Kaya sa John chapter 14, verse 1 hanggang 6, hindi na siya kasama. Hindi niya narinig yung comforting words ng ating pong Panginoon. 11 alagad na lang ang nakarinig ng mga salita ng Panginoon, the comforting words of Jesus. At sinabi ng Panginoon sa kanila, sa lahat po ng mga naniniwala. Ituloy ko po ang verse 1, ang sabi niya sa kanila, huwag kayong mabagabag, magtiwala kayo sa Diyos, at magtiwala din kayo sa akin, sabi ni Jesus. Alisin niyo ang inyong takot. Pawiin niyo ang inyong mga pag-aalala. Alisin niyo ang inyong pong mga lungkot. Alisin niyo ang mga bagay na nagbibigay sa inyo ng uncomfortable feelings. At magtiwala kayo sa Diyos. At magtiwala din kayo sa akin. Yan ho ang sabi ni Jesus sa kanila. Na ano pong ibig sabihin po ni Jesus? Naniwala kayo sa akin. Bago ko pa sabihin sa iyo ang mga salitang ito. Sabi niya, nakasama ko na kayo at pinaniwalaan nyo na ako. Nakita nyo na ang lahat ng mga ginawa ko. Kilala nyo na ako, sabi ni Jesus. Bago ko pa sabihin na kayo ay maiiwan ko. Bago ko pa sabihin na isa sa inyo ay hindi maging tapat sa akin. Bago ko pa sabihin sa inyo na si Pedro ay ididinay ako, tatanggihan ako. Naniwala na kayo bago pa ang lahat ng ito. Kaya ang sabi niya, patuloy at patuloy kayo na magtiwala. Huwag kayong tumigil na ako ay pagtiwalaan. Yan ho ang ibig ipabatid ng ating Panginoon in John chapter 14 verse 1. Don't stop believing me. Tinulungan po ni Jesus na tumatag, lumakas yung mga bagay na meron sila sa kanila pong puso, ang kanilang pagkakilala sa atin pong Panginoon. At bigla niya pong hinawi ang nakatakip sa mga pangyayari. At kanya pong bigla niyang ipinakita kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Tingnan niyo po ang nakalagay sa verse 2 and 3. Sila po ay nababagabag sa pwedeng mangyari. Sakay sa atin pong Panginoon na iiwan sila. Isa sa kanila ay hindi maging tapat at sisira sa kanila pong samahan. At isa sa kanila ay hindi naging tapat sa kanila pong at tatanggihan ang ating Panginoon. Sa ganung pong sitwasyon na kabagawagan, ang Diyos ay nagbigay si Jesus ay nagbigay sa kanila ng isa pong comforting word, believe in me and believe in the Lord. At bigla niya pong ipinakita ang mangyayari sa future. Huwag kayong matakot sa inyong kinabukasan. Ito ang aking sinasabi sa inyo. Hinawi niya po ang kanilang takot at ipinakita ang magandang kinabukasan. Ang sabi ng verse 2, sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Sabi niya, pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo, sabi ni Jesus. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung nasaan ako ay naroon din kayo. Ipinakita ni Jesus ang magandang future na naghihintay sa kanila. Para maalis, mawala ang kanila pong takot, mga kapatid. At alam niyo po,
ito rin ho ang nangyayari sa atin. Sometimes, hindi mawala ang atin pong mga pangamba sa atin pong buhay. Hindi mawala ang mga alalahanin sa atin pong isipan. Hindi mapanatag ang ating kalooban. Kasi ang atin pong mga nakikita, ang atin pong mga nababalitaan, ay mga bagay na hindi nakakatulong sa atin pong sitwasyon ngayon. Pero alam niyo po, when you trusting God, kung ikaw ay magtitiwala sa Panginoon at patuloy na magtitiwala sa Kanya, unti-unti niyang hahawiin pansumandali ang mga pangamba na yan at ipapakita niya ang future, ang bukas mo. Ipapakita niya ang magiging buhay mo bukas kung ikaw ay patuloy na magtitiwala, susunod at maglilingkod sa atin pong Panginoon. There are more wonderful graces awaits in your life, in your family, if you keep on trusting God, serving the Lord. Kagaya ka ba ng mga alagad na sila po ay nangangamba dahil iiwan sila ng kanila pong ng Panginoong Hesus? Na makakaranas sila ng hindi maganda within the group? No, minsan sa atin po, no, yung ating problema nasa loob ng ating pamilya. Minsan po ang atin pong problema, hindi sa ibang tao, kundi nasa loob po ng atin pong mga mahal sa buhay, mga taong malapit sa atin. Huwag kang mag-alala, naranasan niya ng disciples. Naranasan din nila magkaroon ng pangamba. Pero ang payo ni Jesus sa kanila, magtiwala kayo sa akin. Huwag kayong mabagabag. Huwag kayong manatili na matakot. Huwag kayong manatili mag-alinlangan. Huwag kayong manatili sa isang sitwasyon na kayo po ay puno ng pangamba, ng takot. Magtiwala ka sa Diyos at patuloy na magtiwala ka sa akin, sabi ni Jesus. Kasi ang sabi niya sa kanyang mga alagad, sa bahay ng aking Ama, maraming silid doon. Ang ibig sabihin ni Jesus, I will give you a comfortable place. Yung paghihirap mo na yan, makakaranas ka rin ng comfort. Sa bigat ng mga pinagdadaanan mo, nandyan ako, laging nakaalalay at nakaakibat sa iyo. Ito yung bagay na gustong ipakita ng Panginoon. Alam po ni Jesus, mga kapatid, noong mga panahon na yon, na siya po ay mamamatay. At binigyan niya ng katiyakan ng kanyang mga alagad na siya ay mabubuhay sa piling ng Ama, na kung saan balang araw ay makakasama rin niya ang kanya pong mga alagad. Alam po ni Jesus na iiwan niya ang kanyang mga alagad, pero nag-iwan siya ng isang maganda at maliwanag na mga pangako. Nang sabi niya, ako ay babalik personally. Makakasama ko kayo doon. Makikita niyo ang lugar na kung saan ako pupunta. Ipaghahanda ko kayo ng lugar sa bahay ng aking Ama. Mga kapatid, alam nyo, this bright promises that Jesus uttered to His disciples is still living promises to us. Buhay din pangako para sa atin. That one day, the Lord, ang ating Lord ay ating pong makakasama. Si Jesus na ating pong pinaglilingkuran, ipinaghahanda niya tayo ng lugar. At ito ang nais na ipakita ng Panginoon sa atin, mga kapatid, sa atin pong kapanahunan. And this is the Lord wants us to be. Na tayo po ay patuloy na maglilingkod at maglilingkod sa Kanya. Alam niyo po, nagbigay ito ng pag-asa. Nagbigay ito ng pag-asa sa Kanya pong mga alagad.
itong pag-asa na kanya pong ibinigay patungkol sa kanila pong present na sitwasyon. Doon sa panahon na may bagabag sila, ang pangako ng Lord ay nagbigay ng pag-asa sa kanila. Katulad natin, minsan po, ang takot, ang pangamba, ang problema, ang sitwasyong hindi maganda, ay nagiging dahilan po ito na tayo po ay hindi tayo, we become disoriented, ika nga, sa atin pong mga isipan, na makalimutan natin ang mga bagay na itinuro ng Panginoon sa atin. Ito ang nangyari sa mga alagad. Dahil sa kanilang takot at bagabag, dahil sa kanilang takot at mga pangamba, sa kanilang na pwedeng mangyari sa kanila, nakalimutan nila ang mga bagay na itinuro ng Panginoon sa kanila, mga kapatid. Kaya fear will cause us, it will cause us to become disoriented sa mga bagay na atin pong natutunan sa buhay, sa Panginoon. Minsan po ang takot at mga problema, mga bagabag ng atin pong buhay, nagdidimlan po ang atin pong mga isipan at nakakalimutan natin ang mga bagay na itinuro sa atin kung ano ang ating dapat gawin, paano ito harapin. Kaya, ang sabi nga ni Jesus, alisin niyo ang inyong bagabag. Pero ang tanong, paano? No? Mga kapatid, baka sabihin niyo, Pastor, ganyan naman talaga ang buhay. Hindi mawala ang bagabag at pangamba. Tama. Totoo yun. Even me, I experienced that. Pero alam niyo ho ba ng Diyos, ang kanyang salita, na kapag tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon, kapag tayo po ay matapat na naglilingkod sa Panginoon, kapag tayo po sa atin pong pagdalo every Sunday sa ating pong mga worship services, mga kapatid, ino-orient tayo ng salita ng Diyos. Tinuturuan tayo ng salita ng Panginoon kung ano ang ating dapat gawin in order for us to face the challenges, the problems, the fear, the anxiety na atin pong kinakaharap. Ang ginawa po ni Jesus, katulad na kanya ng ginawa niya po sa mga alagad, na ganun po ang damdamin. Nagbigay po siya. In-orient niya sila uli. Tinuruan niya sila uli. Nag-offer uli ang Panginoon ng isa pong simpleng paalala. At ito rin po ang paalala na kanya pong ino-offer sa atin. At ang paalala pong ito ng ating Panginoon ay nagbigay sa kanila ng malaking relief. No, nagbigay ito sa kanila po ng isang napakalaking kapayapaan sa kanila pong puso. Napawi ang kanila pong takot. Napawi ang kanila pong mga alalahanin sa buhay. At walang pagdududa na ito rin ang ating kailangan sa ngayon. Ano pong inoffer ng Panginoon kung paano natin mawala sa atin ang kanya pong mawala sa atin pong puso ang bagabag na atin pong mga nararanasan. Tingnan niyo po ang sabi ni Jesus sa John chapter 14 verse 6. Sabi niya, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi ako lang sa pamamagitan ko. At tingnan niyo po mga kapatid, ang sinabi po ni Jesus in verse 4. At alam niyo na ang daan papunta sa pupuntahan ko, sabi ni Jesus. Alam niyo ng daan sa pupuntahan ko. Huwag kayong mangamba, huwag kayong matakot. Alam niyo ng daan kung saan. Doon sa buhay na ipinangako ko sa inyo, alam niyo ng daan. Alam niyo na kung paano niyo maranasan ang buhay. Isang alagad po ang nagtanong sa kanya,
Ang sabi ng verse 5, sinabi ni Tomas sa kanya, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano po namin malalaman ang daan? Mga kapatid, pakinggan niyo po ito. Troubled, natatakot ang mga alagad nang sinabi ni Jesus na mamamatay siya, aalis siya. Nasa troubled situations ang mga alagad nang sinabi niyang, isa sa inyo, ipagkakanulo ako. Troubled ang mga alagad nang sinabi niya, ikaw Pedro, dating yung sinasabi mo na handa kang mamatay para sa akin, itatanggi mo ako. Nag-alala ang mga alagad, mawawala ang kanilang guro, ang Panginoon sa kanila, hindi nila makakasama. Isa ang magsisira na kanilang pagsasama. At itong leader na si Pedro ay itatanggi ang Panginoon na pinaglingkuran nila at sinundan nila ng mahabang panahon. Troubled sila. Pero ang sabi ni Jesus, huwag kayong matakot, huwag kayong mabagabag. Patuloy kayong magtiwala sa Diyos at sa akin. Kung pinaniwalaan niyo ako noon, higit niyo akong paniwalaan ngayon at patuloy kayong magtiwala sa panahon ng iyong kabagabayan. Dahil meron akong magandang plano sa inyong kinabukasan. Mauuna lang ako doon para ihanda ko ang lugar na para sa inyo at makakasama niyo ako. Magiging maayos kayo. At ang sabi niya, alam niyo na ang daan papunta dun sa pupuntahan ko. Mga kapatid, it is a very comforting word. Na even tayo, meron tayo mga problema, bagabag na atin pong nararanasan, alalahanin at kinakatakutan. At ang sabi ng salita ng Panginoon sa atin, magtiwala ka sa Panginoon. Huwag kang manangan lang sa iyong sariling karunungan. Magtiwala ka, sundin ang kanyang kalooban, at itutumpak niya ang lahat ng iyong lakad. Pagpapagtatagumpayin ka ng Diyos. Alam mo na ang daan, alam mo na ang paraan, alam mo na kung anong dapat mong gawin. Pero dito po, katulad ng mga alagad, nagtanong pa sila. May isa sa mga alagad niya na si Tomas, na lagi itong nagbibigay po ito ng linaw palagi sa atin, bagamat hindi niya maintindihan ang sinasabi ni Jesus. No, minsan marami sa atin, matagal na tayo nag-aaral, nakikinig, pero hindi pa rin natin nauunawaan yung ating mga pinag-aaralan. Ang tawag nun, disoriented pa rin tayo. Hindi dahil hindi tayo marunong, kundi dahil sa atin pong takot, natatakpan ng pangamba, natatalo ng problema, natatalo ng mga alalahanin ng ating isip, at ang lahat ng ating natutunan, ito'y ating nakakalimutan. Parang ito si Tomas, ganon. Kaya ang sabi ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano po namin malalaman ang daan patungo sa pupuntahan mo? Sabi po ni Tomas. Nandoon ang frustration sa kanya pong isip. Nandoon po ang kabiguan sa kanya pong nararamdaman. Na siya po ay nag-aalala na baka hindi niya na maintindihan kung ano bang gagawin ko rito. Mga kapatid, sinabi ni Jesus, "Ups, Tomas, sandali lang. Hold on." Sabi niya, hold on. Pero sabi ni Tomas, hindi Panginoong Jesus. Hindi Guro, hindi Panginoon. Hindi namin makuha ang ibig mong sabihin.
Kami rito hindi namin maintindihan saan ba taga ang punta mo. Ituro mo sa amin ang daan sa pupuntahan mo. Ano ba ang sinasabi mo? Anong what way? Anong daan yan? Ano yung sinasabi mo? Biglang sinabi ni Jesus sa isang pananalita, statement na very graciously revealed at ipinaunawa niya ng maigi kay Tomas ang kanyang sinabi para lalo makalmante ang kanilang mga takot at pangamba na pinagdadaanan. At ang sabi ng verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Parang sa atin po, mga kapatid, yung buhay na pinapangarap mo, yung buhay na gusto mong maranasan sa ngayon, yung sitwasyon ng buhay na gusto mong madama, na pinapangarap mo, na siya rin pinapangarap ng lahat. Na unang-una, tayo po ay makaalis doon sa mga bagabag ng buhay na meron tayo. Katulad mga disciples, sinasabi sa iyo ni Jesus ngayon, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay, patungo sa pinapangarap mo kalalagayan. At alam natin that the priority of our life is to be with the Lord. At isa sa priority sa buhay ng ating pamilya, ang ating mga anak, ang ating buong sambahayan, ay maranasan nila ang buhay na nasa Panginoon. Kaibigan, ano kaya ang gustong ipaunawa ni Jesus sa kanyang mga alagad? Bigyan niyo po ako ng pagkakataon na i-analyze ito sa inyo, yung sinabi po ito ni Jesus. Ipinakita niya ang three different components combined in one name. Nang sinabi niya po na ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, ito po ay nagpakita ng mga kahulugan, na mga prinsipyo na mag-aalis, na nag-alis mismo ng pangamba at takot sa kanyang mga alagad. Na siya rin po ang mag-aalis ng takot at pangamba na atin pong nararanasan sa ngayon. They have different effect doon sa mga tatanggap nito sa pamagitan ng pananampalataya. If you receive by faith doon sa katotohanan na sinabi ni Jesus na siya ang daan, siya ang katotohanan at ang buhay, ito ay mararanasan mo ang buhay na ipinapangako ng Panginoon sa iyo. Una, anong ibig sabihin ni Jesus na siya ang daan? Nang sinabi niyang ako ang daan, alam niyo po mga kapatid, yung salitang daan, yung the way na sinasabi niya po, ang ibig sabihin po ito ay isa pong lugar na iyong dadaan at yung tatahakin sa iyong patutunguhan. It is an idea of journey. Ito ay isang idea ng paglalakbay. From point to point.
mula sa iyong kinalalagyan patungo sa gusto mong puntahan. Gusto kong tingnan mo, kung nasaan ka ngayon sa iyong kalalagayan, nang sinabi ni Jesus na I am the way, ang kanya pong ibig sabihin, mula sa iyong sitwasyon at patungo doon sa pupuntahan mo, siyang daan. Yun ang lalakaran mo papunta doon. At yun ang gustong ipakita ng Panginoon sa iyo ngayon. At Jesus is saying that He is the way to eternal life with God. No, sinasabi ni Jesus, ako ang daan patungo sa buhay na walang hanggan kasama ng Diyos, ng aking Ama. Yung bridge, yung tulay na nagdudugtong, siya ang tulay na nagdudugtong mula sa makasalanang tao patungo sa banal na lugar. I am the way from the sinful to the holiness. I am the way. Ako ang daan, sabi ni Jesus, mula sa buhay na hindi maganda patungo sa buhay na maganda. Mula sa buhay na walang katuwiran patungo sa buhay na mayroong katuwiran. Mula sa buhay na malungkot patungo sa buhay na puno ng kagalakan. Mula sa buhay na puno ng kaguluhan patungo sa buhay na puno ng kapayapaan. Mula sa buhay na walang direksyon patungo sa buhay na mayroong direksyon. I am the way, sabi ni Jesus. He is the bridge that spans the gap between sinful humanity and holy divinity. Yan yung bagay na kanya pong gustong tingnan. Kung atin pong bibigyan ng pansin, mga kapatid, sa aklat po ng Biblia, ang salitang daan, ito po ay ginamit sa maraming bagay. No, even si Haring David, sa aklat ng Salmo chapter 27, verse 11, ang sabi niya, ang kanyang panalangin, ituro nyo sa akin ang daang gusto nyong lakaran ko. No, sabi na rin David, siya po ay nanalangin, ituro nyo, Panginoon. Ituro nyo sa akin ang daang gusto nyong lakaran ko. Patnubayan nyo ako sa tamang daan dahil sa mga kaaway ko na gusto akong gawan ng masama. This is the prayer of David. Sa aklat ng Deuteronomy chapter 5 verse 32 and 33. Sabi niya, lumakad kayo ng ayon sa daan ng Panginoon. Lumakad kayo sa daan na gusto ng Panginoon. Sundin nyo ang kanyang mga iniuutos. Huwag nyong susuwayin ang kahit isa sa kanyang mga utos. Mamuhay kayo ng ayon sa iniuutos ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo para mabuhay kayo na matagal at masagana roon sa lupain ninyong mamanahin. Walk in the way of the Lord and enjoy the prosperity and blessings of life doon sa lugar na ipapamana ng Panginoon sa inyo. Just walk in the way of the Lord. No, sabi ng Deuteronomy chapter 5. At hindi lang yan. In the book of Isaiah chapter 30 verse 21, at maririnig ninyo ang kanyang tinig na magtuturo sa inyo ng tamang daan saan man kayo naruroon. Mga kapatid, ginamit ang daan na salita sa buong Biblia in order for us, yung gap between this world and to God ay magkaroon ng dugtong. Ginamit ang salitang daan para maranasan natin ang Diyos sa ating buhay. Doon sa buhay na hindi natin nararanasan ang Panginoon, ay mararanasan natin ang Diyos sa daan na yan. At alam niyo po, sa aklat ng mga Gawa, chapter 19, verse 9, and Acts chapter 9, verse 2, ang tawag po sa unang Krisyano, ang tawag sa grupo po ng mga unang Krisyano are the way, ang daan.
Kaya ang tawag sa kanila, they are the way, the church of the way. At ano pong ibig ipakita ng Panginoon sa atin, mga kapatid? Ano yung sinabi po ni Jesus na siyang daan? Ipinakita niya po na alam niyo po kapag tayo ay naghahanap tayo, no, yung careful analogy. Kapag merong nagtanong sa atin, saan po ba ang papunta doon? Na pag merong taong naghahanap ng kanyang pupuntahan at magtanong sa atin, ibinibigay natin ang mga detalye na kung saan sila pupunta, ano ang sasakyan nila, saan sila liliko, sa kanan ba o sa kaliwa. Ating ibinibigay ang landmark sa kanila na pag nagtumapat ka sa lugar na to, ayan na yan, yung lugar na hinahanap mo. Pero minsan po ang mga bagay na yan, yung mga instruction, mga description na atin pong ibinibigay sa kanila, minsan may naliligaw pa. Hindi pa nila makita ang daan, yung kanilang pupuntahan. Pero alam niyo po, nang sinabi ni Jesus, ako ang daan. Sasamahan ka niya. Siya mismo ang magdadala sa iyo. Siya ang daan na kung saan ng lahat ng tao ay mabibigo para hanapin ang daan patungo sa presensya ng Panginoon. Siya ang magbibigay ng direksyon sa buhay natin. Yan ho ang ibig sabihin ng Panginoon. At nang sinabi niya po na siya ang katotohanan, ano po ang kanya pong ibig pong ipakita dito, mga kapatid? Na kanya pong sinabi na ako ang daan. Ang ibig sabihin to, siya ang nagpo-provide ng mga mayayaman na kaunawaan at kaalaman para ma-appreciate natin ang kanyang salita. Nang ibig sabihin silang mapagkakatiwalaan. Na sinabi ni Jesus, ako ang katotohanan, ako lang ang inyong mapagkakatiwalaan sa buhay na ito. Ako ay tapat. Kapag in-apply po natin ito kay Jesus, nang sinabi niya po, ako ang katotohanan na naging tao na nakasama nyo. Sa lahat ng inyong kilala, ako lang inyong mapagkakatiwalaan. At hindi ko kayo bibiguin. Ako lang ang hindi bibigo sa inyo. Yan yung sabi ni Jesus. Si Jesus lang ang hindi tayo iiwan. Si Jesus lang ang hindi tayo iiwanan. Si Jesus lang ang ating mapagkakatiwalaan sa buhay. Siya lang ang ating makakapitan na hindi natin mararanasan ng anumang kabiguan at pagtalikod. Alam niyo po, mga kapatid, nang sinabi niya ako ang katotohanan at ako ang daan, yung word na katotohanan, ang ibig sabihin niyan, in oppose sa mga hindi totoo. Siya ang genuine, siya ang tunay, siya ang katotohanan na pwede nating mapanghahawakan. Sa aklat po ng Juan, ang ibig sabihin po ng katotohanan ay hindi ito isang pangkaisipan lang. Hindi isang karunungan lang. Ang kanya pong ibig sabihin nito, isang katotohanan na pwede mo rin gawin. Si Jesus ang kapahayagan ng mga bagay na totoo. Si Jesus ang pattern ng kabutihan. Ng mga bagay na sinabi niya totoo, ito ay mararanasan mo. Kasi ang truth, hindi lang pangkaisipan, kundi nararanasan. Kapag sinabi mong God is good, mararanasan mo ang kanyang goodness.
Kapag sinabi mo ang Diyos ay tapat, mararanasan mo ang kanyang katapatan. Kapag sinabi mong God is gracious, mararanasan mo ang kasaganaan na kanyang biyaya sa buhay. And that's the idea of being trust kaya sa ating pong Panginoong Hesus. At ang panghuli ng sinabi niya pong, ako ang buhay. Ito ay nagpapakita, mga kapatid, that He is the only source of life. Nang ibig sabihin, ang buhay ng Kristiyano ay hindi ito mga philosophy lang. Hindi ito mga pananaw lang. Hindi ito mga ritual na ginagawa ng marami. Hindi ito mga kautusan, mga code of laws na dapat mong gawin. Kundi ang pagiging Kristiyano, ang ating pagtitiwala sa Panginoon, nang sinabing ako ang buhay, this is the vitality, the impartation of divine vitality. Mararanasan mo ang kapangyarihan. No, mararanasan mo ang Diyos sa buhay mo. Mararanasan mo ang pagbabago ng buhay mo. Mararanasan mo ang pagbabago ng pagkatao mo. Mararanasan mo ang pagbabago ng iyong kaisipan at mga pananaw. That's life. That's life. Yan ang ibig sabihin po ng atin pong Panginoon. Nang sinabi niyang buhay, ito yung prinsipyo ng katatagan, kapangyarihan ng ating spiritual life na nagmula sa Panginoon. Kaya mga kaibigan at mga kapwa ko nagmamahal sa Panginoon, listen to this, pakinggan niyo po ako. Without the way, there is no going. Without the truth, there is no knowing. Without life, there is no living. Kapag wala ang daan, wala kang pupuntahan. Kapag walang daan, wala kang mararating. Walang paglalakbay. Kapag walang katotohanan, walang pagkatuto, walang pagkaunawa, at walang pagkaalam. At kung walang buhay, wala ang tunay na reality ng buhay na hinahanap natin. Ano ang gustong ipakita ng Panginoon, mga kapatid? Sa ating buhay na troubled, sa ating buhay na puno ng problema at mga lalahanin. Ikaw ngayon, kaibigan na nanonood, at napapakinggan mo itong salita ng Panginoon. If you are in the midst of a troubled situations, hindi mo na alam kung ano ang iyong gagawin. Merong practical na benepisyo na makukuha at mararanasan mo, makakamtan mo sa ating Panginoon. Nang sinabi niyang siya ang daan, siya ang katotohanan at ang buhay. Paniwalaan mo yon. You must take it. And you must taste it. Paniwalaan mo yon at mararanasan mo yon. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, I believe that you are the way in the journey of my life. You are the truth to give me knowledge about life.
And you are the life that keeps me living in this reality of world. Mga kapatid, ito ang nais ng ating Lord. Paniwalaan mo yan. Maging sistema ng buhay mo. Maging sistema ng iyong pagkatao na sa Jesus lang daan ang totoo at ang buhay patungo sa Diyos, sa presensya ng ating Panginoon. At kapag nandun ka na, lahat ng mga paniniwalaan mo, sa paniniwala mo, yan ang huwag mong aalisin. Once na merong daan, alam mo na seso ang daan, it will relieve the fear of being or getting lost. Kapag pinaniwalaan mo na si Jesus ang iyong daan patungo sa Diyos, sa buhay na gusto mo, hindi ka matatakot na ikaw ay maliligaw o mawawala. Kapag pinaniwalaan mo na siya ang daan, hindi ka maliligaw dahil ituturo niya sa iyo ang direksyon, ang layunin, at ang katiyakan ng iyong kinabukasan. Pangalawa, kapag nalaman mo na siya ang katotohanan, aalisin niya lahat ang mga pangamba at mga alalahanin na patuloy na bumabagabag sa iyo sa iyong paghahanap sa mga kasagutan ng iyong buhay. Dahil sa Kanya, naroon ang karunungan ng Diyos. At ang pangatlo at panghuli, kapag naunawaan mo, pinaniwalaan mo na sa Jesus ang buhay, ito ang magbibigay sa iyo ng lakas. Ito ang magbibigay sa iyo ng pag-asa. Ito ang magbibigay sa iyo ng tunay na kapanatagan na sa tahanan ng langit, sa piling ng Panginoon, siya ay nauna na para ipaghanda ka ng lugar sa piling niya. Kaibigan, kapwa ko nagmamahal sa Panginoon, sa Panginoong Hesus na iyong tinanggap, iyong pinaniwalaan at sinasampalatayanan at pinaglilingkuran, kailanman ay hindi ka maliligaw at mawawala. Dahil ang layunin, direksyon ng buhay, sa Kanya mo lang matatagpuan. Kay Jesus na iyong pinaniwalaan at iyong pinaglilingkuran at tinanggap bilang Panginoon at iyong tagapagligtas, mawawala ang iyong alalahanin sa buhay dahil siya ang katotohanan at siya ang karunungan na mula sa Diyos. Ito ang magsasangkap sa iyo ng mga katotohanan at mga prinsipyo na iyong kailangan upang mabuhay. At ang pangatlo, si Jesus na iyong Panginoon at pinaglilingkuran, siya ang buhay. Sa Kanya, makakaranas ka ng kapayapaan, makakaranas ka ng kapanatagan, makakaranas ka ng katiyakan na hindi ka niya pababayaan dahil siya mismo ay kapiling mo at nasa iyo. Tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong ito. Panginoong Hesus, na ikaw ang daan, ang katotohanan ng buhay, dumadalangin kami sa lahat ng mga nahihirapan ngayon at unti-unting nawawala sa iyo. Dakilang Diyos, dalangin ko po na ibalik niyo sila sa pagkaunawa at pagkatuto na lumakad ayon sa mga panuntunan mo. Maunawaan nila ang mga bagay katotohanan na ikaw lamang ang karunungan ng Diyos na aming kailangan. At higit sa lahat, maunawaan nila ang buhay na nasa iyo. Ikaw ang buhay namin. Ikaw ang kailangan namin. Ikaw ang pag-asa namin. Turuan mo kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo kung ano ang aming dapat paniwalaan, ano ang dapat naming gawin upang aming maranasan ang buhay na papayapa na kapiling. Salamat po at ang aking dalangin sa aking mga kapatid at manggagawa, sa mga kapwa ko nagmamahal sa iyo.
ipagkaloob mo ang kapayapaan. Ipagkaloob mo, Panginoon, ang iyong mga biyayang kailangan nila sa panahon ng kaguluhan, sa panahon ng mga alalahanin at mga hamon ng buhay na pinagdadaan. Sa pangalan ni Jesus, itong aking dalangin.